mainit nga po nating update ngayong araw ay pumapatungkol po kay Digital Records dito kay Rochelle Pangilinan na alam naman po nating lahat na nitong nakaraang araw ay nag-trending sa social media dahil nga sa pag-guest po niya dito sa Tape Inc. Ayon po kasi sa kanya ay nandoon talaga ang kanyang gigil pa din na makapag-guest sa Itabulaga. But before that, Digital Records ay nais ko po munang pasalamatan ng mga nandito ngayon na nakikinig sa aking YouTube channel. Maraming salamat guys. And sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating mga balita. Samantala, special shoutout po muna tayo kay Digital Records dito kay Sir Mark Lawrence Macas. Nagpapa-shoutout po kasi siya. Hi, Miss Gandara, pa-shoutout sa aking kapatid. Sa kapatid ko, si Ate Rosaline Macas Cuino at Geraldine Cuino. At si Narina Toro Sende from Bayabas, Ubay, Bohol. So, shoutout po sa inyo and good morning. And ito naman, dumako po tayo sa atin pong balitaan kay Digital Records. At unahin po natin pag-usapan ang patungkol po sa muling pagbabasura ng IPO sa trademark na Itbulaga ng Tape Inc. So, inaasahan pa rin po na kahit yung apela po nila ay kinansela, Digital Records ay dahil matigas pa rin, ang Tape Inc. ay gagamitin pa rin nila ang titulong Itbulaga. Lalo na ngayong araw, abangan po natin yan kung magpapalit na ba sila or ito pa rin ang kanilang gagamitin kasi base po dito sa attorney ng Tape Inc. ay dadalhin po nila ito sa pinakamataas sa Supreme Court, Court of Appeals, Digital Records. So, kung doon po sa final battle na yon ay matalo po ang Tape Inc., baka doon pa lamang po nila bitawan ang titulong Itbulaga, guys. Yan po ang palagay ko, ka-OG. Kaya inaabangan ko rin ang gagamitin nilang titulo ngayong araw po na to. Pero syempre, hindi po tayo manonood. Titingnan lang po natin sa title nila kung Itbulaga pa din. And sa mga Digital Records dyan, guys, so hayaan na po ninyo ang trabaho ng mga vloggers. Wag na po tayo makichismis at makimarites dito sa Tape Inc. Nako na, dadagdag lamang po tayo sa kanila pong engagement. But anyway, Digital Records, eto nga. About po dito kay Rochelle Pangilinan, ay nag-guest nga po siya nitong nakaraan and sabi po niya sa 24 oras ay isang buong buwan tuwing Sabado na siya mapapanood po dito. Sa kanya pong statement pa naman ay masayang-masaya siya at nandun pa rin ang kanyang gigil sa pag-guest sa Itbulaga. At excited parati siya, ganun pa rin yung kanyang nararamdaman. Pero tila, Digital Records sa isang malaking karma agad, di umano ang dumapo dito kay Rochelle Pangilinan dahil ang Itbulaga ay mawawala na sa Tape Inc. Napatunayan kasi na TVJ ang tunay na may-ari nito, kaya't paano daw yon? Parang mas masarap sumayaw sa original na Itbulaga. So, kung Itbulaga na ang gagamitan ng TVJ, tanong ng mga netizen, ay lilipat kaya ng EAT itong or ng TV5, itong si Rochelle Pangilinan para lang makasayaw sa Itbulaga? Kasi ang Itbulaga original ay nasa TVJ po talaga na dahil naipanalo na po nila ito sa IPO. Ang bilis daw po ng karma. Gusto niya sumayaw dito sa Itbulaga pero fake pala yung Itbulaga na kanyang pagsasayawan. Ganun daw po siguro talaga kapag fake ang iyong loyalty ay kapit toko din ang fake sa iyo. So, parang nawala na raw po talaga yung class nitong si Rochelle Pangilinan after this. Ayun naman po ito sa ibang netizen. Pero ayun naman sa ibang Digital Records, guys, ay okay lang naman sa kanila ang desisyon nitong si Rochelle Pangilinan. Yun nga lang, ay napakamadas po niya dahil nung mag-guest po siya dito sa Itbulaga ay bigla namang kinansela ng IPO ang trademark na Itbulaga. Ang sabi pa naman niya ay excited siyang sumayaw sa Itbulaga tapos fake pala yung kanyang pagsasayawan. Grabe na scam ka doon, Rochelle Pangilinan.
Samantala, sabi naman po dito ni Kulota Puto Vlogs, magandang umaga po sa inyo. Nasanay tayong gabi nagbablog. But anyway, magandang umaga. Magaling sa Attorney Buko. Salamat sa kanya at mababawi na din ang titulo ng Itbulaga para sa tamang nagamamay-ari. Yes guys, kaya labas dyan ang lahat ng mga nagsasabi na bulok itong si Attorney Buko dahil napakatahimik. Lalo na noong mga panahon na nirenew ng IPO ang trademark ng Tape Inc. Lalo na ng mga panahon na nakuha nila ang YouTube channel ng Itbulaga. Labas ang mga mga basher ni Attorney Buko. Kasi napakatahimik nga nitong si Attorney, pero yun pala ay talagang malalim. At parang ilog, no? Mapagtahimik ay malalim ka digital record. So, mag-ingat-ingat po sila kay Attorney Buko. Ang kampo po ng Tape Inc. Dahil napakahusay na attorney. So, one down pa lamang po ito and marami pa tayong dapat na pagdaanan at lalong higit ang TVJ guys. Pero syempre ay hindi po tumitigil ang ating panalangin para po sa legit Taricad sa totoong may-ari po ng titulong Itbulaga. Since ito naman pong Tape Inc. di umano ay hindi naman kayang patunayan na sila ang tunay na may-ari ng Itbulaga, mababaliwala lamang din kahit umakyat daw po ang mga ito hanggang sa Supreme Court. Ayon naman po sa komento ng ibang mga netizen. Samantala, sabi naman po dito ko Digital Records, no? Wala siyang username, but anyway, shoutout sa'yo. May friendly competition ng Itbulaga at TVJ at Showtime. Yung fake bulaga, pampagulo, bully and trying hard. Ayun naman kay Rosa Avelia, magandang umaga. Kasuhan sila sa paggamit ulit ng titulong Itbulaga. Isama na yan si Paulo at ang mga host, iyang si Yorme. Nako, pag kumandidato ka, wala nang boboto sa iyo kasi galing gobyerno. Pero hindi nasunod sa batas. Dapat ikaw mismo, Sir Mayor Yorme, nag-i-initiate ka ng mali. Yan ang ginagawa natin. Pera lang katapat mo, Yorme. Bayad ng tape katapat ng KTANG katangalan mo, Yorme. So, yun guys, na about nga po dito sa paggamit ulit ng Tape Inc. ay tingnan po natin guys sa mga susunod na hakbang ng TVJ and Attorney Buko kung bibigyan po nila ito ng sunod na hakbang or bibigyan po nila ng aksyon ang patuloy na paggamit ng Tape Inc. ng titulong Itbulaga. Ayon kasi sa mga netizen and mga legit Taricats, dapat talaga kasuhan ng tape dahil pakapalan na lamang. Pero ayun nga, sabi kasi ni Henyo Master Joey De Leon, paano daw yun kapag dalawang Itbulaga na ang patuloy na umeere dito sa noontime. Sagot ni Henyo Master ay pakapala na lamang at taong bayan na raw po mismo ang manghuhusga kasi. So, ibig sabihin ba nito ay hindi nila bibigyan ng aksyon o kakasuhan ng Tape Inc.? Bahala na ang taong bayan at bahala na ang Tape Inc. Kung makapal pa rin ang pagmumukha nila kahit taong bayan na ang nagbibigay ng reaksyon at nagagalit mismo sa kanila. Ayun naman dito sa komento ni Nurse Salam Mabagazan, magandang umaga sa iyo. Happy Friday morning, Miss Gandara, at sa lahat ng digital records. Sa wakas po, nakuha na rin ng TVJ ang sa kanila at karapatan. Congrats po sa lahat ng defenders ng TVJ at sa ating lahat na rin na nagmamahal sa TVJ. Mabuhay tayong lahat. Yes guys, kasi ang laban po na ito, hindi lang po siya laban ng TVJ. Laban po ito ng mga Pilipino versus dito sa Tape Inc. na inaangkin po ang siyang parte ng buhay ng Pilipino na Itbulaga ng TVJ. Sana po ay magkaroon naman po sila ng delikadesa na kung saan ay pakinggan naman po ang tinig ng mga tao. Lagi nilang sinasabi na patuloy nila itong ginagawa dahil sa mga tao, ang mga tao daw ang inspirasyon nila, pero ang mga tao naman mismo ay nagsasabi na bitawan na ang Itbulaga at ibigay na lamang sa TVJ. So halata po ninyo, no? Yung ginagawa nila ay pangangatwiran lang para meron po silang maikatwiran kung bakit patuloy nilang ginagamit ang Itbulaga.
Baka nga daw po ang pagtulong ng mga ito ay hindi rin genuine at pakitang tao lamang para meron silang karapatan na umayre at gamitin ang titulong Itbulaga. Dahil ito ang nagpapayaman sa kanila. Samantala, ayon naman dito kay Monbore, congrats mga Dabarkads tayo. Tunay na hashtag Legit Dabarkads. O ang saya ko, nabawi na ng Itbulaga sa ng TVJ. Congrats sa lahat, Legit Dabarkads. So yun lang guys, ang update ngayong umaga. Pa-comment lang po sa baba na inyong mga salobin at reaction. And don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.